Okay. Good evening. Good evening sa inyong lahat. My name is Michael V. Serna and gusto ko lang sa inyong i-share yung video na to sa mga hindi umattend nung nakaraang webinar namin. At this video ay going to help you para dyan sa business na ginagawa mo. I hope na maintindihan mo to dahil yung pag-uusapan natin tonight, yung the way of the ant. Okay? Sana ma-adapt natin yung nagiging attitude ng ant. Okay? So hindi natin kailangan maging langga, maging maliit. Ang kailangan natin makuha natin kung ano yung attitude ng ant. Okay? So I hope din natapusin mo yung video na to dahil marami kang matutunan dito. Okay? So share ko na sa inyo yung video at ito na. Okay? Okay, game na, game. Okay, game. Live. Go live tayo sa Facebook. Simultaneous webcast Ayun. on Facebook Yes. and Google. Yes. Alright. So good evening guys and happy evening lahat. Okay, welcome sa ating Friday webinar training and mayroon akong dalawang malapit na kasama ngayon dito sa ating live training webinar, no? Parehas kumpare, no? si Coach Raymond Gerald Tabaque at si Coach Rafi Calicdan. And ang magiging speaker and coach natin for this evening si walang iba kundi si Rafi Calicdan, sa mga top earner ng ating community, sa mga top earner pagdating sa internet marketing industry dito sa Pilipinas, no? So bro Rafi, kamusta diyan sa bahay ninyo? Okay lang. Na-homesick na ako sa Pilipinas. Hindi, joke lang. Nasa probinsya lang ako ng South. Hello, good evening. Good evening. Ayos. Yun. I'm sure excited na tong mga community members natin, pati yung mga guests natin na mapakinggan itong langgam strategy na to, no? So, yun yung magiging title ng ating webinar, no? For this evening. Okay? Yung the way of the ant, and kanina pinag-uusapan namin kung ano yung magiging core or kung ano ba yung magiging pag-uusapan dito sa the way of the ant, and very, very interesting, no? Okay, so ako excited na din ako, and I'm sure most of you excited na rin na matuto mula dito sa top earner na to na si Coach Rafi Calicdan. So antayin lang natin makapasok yung ating mga members, yung ating mga attendees, tapos magtuloy-tuloy na tayo, magsisimula na tayo as soon as possible. For the meantime, pakilala muna kayo dyan sa chat box natin, mag-say hello kayo dyan. Kung nasa Facebook ka, mag-comment ka sa baba ng live broadcast na to, no? Mag-like ka dyan, mag-comment ka, kung may question ka later on, pwede mong i-type din yan. Okay? So, batiin muna natin yung ating mga out. Okay, kasi simultaneous tayo, no? Live tayo sa Google, live tayo sa Facebook. Okay? So, si David, si Irene, si Noel, si Nats, si Carlo, hi sa inyo, si Alexis, si Nats, siyempre si Joseph, si Shin, yan, si Eric, Ronald, hello, kahit nasaan man kayo sa Pilipinas o kung nasa ibang bansa kayo, welcome, no? So, si Brother JP Veneracion, nandito na rin, no? Isa sa mga coach din sa atin, no? Bro, good evening. Okay, so ito. Hour daw, sabi ni Bro JP. Ayun, ayos. Hello, Florinda and Bernard. Good evening. Yung mga excited ngayong gabi, mag-comment nga kayo dyan ng yes, I'm excited. Yes. Huwag kayo mahiya. No? Mag-comment kayo dyan sa chat box. Comment section.
By the way, sino pala dito yung ano, yung mga first time na makaka-attend dito sa webinar natin. Sabihin nyo nga dyan para malaman lang natin kung sino yung mga first timers. Okay. Ayan, dami palang excited na. Ayan, si Nat, siyempre, laging excited to eh. Si Abe, yan. Si Ellison, Elizabeth, si Brother Jay, Gregorio, yan. Si Jeffrey Perez, andito rin. Ayos. Welcome, brother. Si Rose Finn, si Juvie, si David. Yan, good evening sa inyo lahat. So, inaantay lang natin makapasok yung mga ibang attendees. Tapos, go na tayo. Okay? Si Noel And, daw, first timer. Si Noel. Ayan. Well, First timer, si Noel. And congratulations, no? Dahil pasok ka na sa webinar serye. Okay, so may opportunity ka na maka-attend every day, no? From Monday to Friday, pwede mo nang masubaybayan yung mga training na binibigay natin dito sa ating webinar serye. And ang goal namin, matulungan ka na kumita sa business mo or matulungan ka na matutunan kung paano yung internet marketing. Okay? So, siguro pwede na tayo mag-start, no, bro Rafi? Ano sa tingin mo? yes, sige. Habol-habol na lang. Again, guys, ayan, siguro habol na lang yung iba. Okay, pero again, itong magiging speaker natin and magiging coach natin na magtuturo sa atin itong the way of the ant, no? Para sa mga gusto maging ant-man. Okay, maging ant-man, business o success. Okay? So, i-welcome natin itong isa sa mga top earner ng ating community, isa sa mga top earner ng internet marketing and affiliate marketing dito sa Pilipinas. No, kung merong person ka na dapat pakinggan kung paano maging successful sa ganitong klase ng business, isa itong tao sa dapat na pinapakinggan mo ng mabuti. No, hindi lang papakinggan, no, kailangan mabuti. Kaya ito yung person na kailangan mo pagkuhanan ng mga advice. So again, guys, i-welcome natin ng buong sigla, no, at buong excitement dito sa chat box itong ating coach for this evening. Walang iba kundi si Coach Kalikdan. Go ahead. Yun. Good evening, and first of all, ay gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga nag-attend and sa lahat ng mga magbibigay ng oras ngayong gabi. And I'm sure na masusulit ninyo yung oras na ibibigay ninyo dahil yung i-share ko sa inyo ay hindi naman para sa akin lang, kundi para sa inyo rin, at sana may makakuha kayo ng tips and nai-apply nyo sa sarili nyong buhay and sa sarili nyong business ang mga matututunan nyo ngayong gabi. Actually, nung nabasa ko to sa book ni Sir Chinkitan na The Secrets of the Rich and the Successful, ay sobrang interesting sa akin nung topic na to dahil alam ko marami ring magkaka-interest sa topic na to dahil unusual, diba, na the way of the ant. So, kaya ako sinabing the way of the ant, yung ano natin is paano nga ba natin i-adapt ang mga katangian ng langgam sa atin bilang isang entrepreneur? Dahil siguro naman lahat tayo ay gusto nating maging successful financially. Sino dito ang gustong yumaman? Di ba? I-comment ninyo, sabihin mo, gusto kong yumaman. Okay? Para mabasa ko rin habang i-introduce ako ng sarili ko. And sa mga hindi naman nakakakilala pa sa akin, ako po si Rafi Kalikdan. I'm a singer and songwriter by profession. Kung gusto nyo pong makita yung mga trabaho kong music, punta lang kayo sa website ko na rafikalikdan.com. Yan. Tapos, nakilala ko ang internet marketing 2012. And then, nagkaroon ako ng breakthrough 2014 na. So, ano lang yun, recently lang. Nung nag-start ang IM, dun ko natikman talaga ng magkaroon ng 6-figure income in a span of, 2 to 3 months lang. So, maganda yung feeling na ganon, and
ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo na mahirap nagkaroon ng proseso bago ko na-achieve yun. So sa lahat ng mga sa lahat ng mga nagsisimula pa lang ngayon and masyadong tumataas na yung belief ninyo sa internet marketing. Perfect dahil nasa tamang community kayo and marami kayong matututunan dito sa Ignition Marketing, most especially sa pag-attend ng mga webinar na ito. And ayun na makikita naman natin na meron tayong super healthy na community. Tingnan nyo, dito sa webinar natin, ang daming mga nagko-comment na gusto daw yumaman ni Bro Jeric, ni Juvie, ni Joey, ni Carlo, Carl, ang daming mga gustong yumaman, pero hindi pa karamihan sa atin ay alam kung paano or ano ba ang mga kailangang gawin natin para talagang makuha natin yung financial success na yon. Okay? So, una-una sa lahat, mahihirapan tayo. Ihanda mo na yung sarili mo na mahihirapan tayo. And, nasa proseso rin tayo ng learning and learning hanggang sa makukuha na natin yung stage na earn na natin kung ano yung deserve natin. Kumbaga, na-program na yung sarili natin, yung mindset natin, and at the same time ay step by step ay gumagawa tayo ng action para makuha natin yung success na yon. So, isang step itong pag-attend sa webinar na ito, learning. Okay? I appreciate your time and I congratulate you dahil gumagawa ka ng effort para mag-invest sa sarili mong kaalaman. Okay? And ang topic natin ngayon ay the way of the ant. So, hindi ko na makikita yung mga mga comment ninyo. So, i-share ko yung yung slides na prepare ko para sa inyo para mas madali ninyong ma-visualize o maunawaan yung topic natin ngayong gabi. Okay? So, share screen lang ako. Wait. Screen 1. Okay, so I'm sharing. Ayan. So nakikita nyo ba, Bro Edward, nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba, Bro Edward? Yes, bro. Malinaw. Okay. So, welcome to my special webinar entitled The Way of the Ant. I'm sure lahat tayo nakakaalala dun sa fable or kwento sa atin nung elementary days natin, yung Tale of the Ant and the Grasshopper. Naalala nyo pa ba yon? Kung hindi nyo na maalala, ay ikukwento ko short lang. Okay? Merong panahon na the sun is up, tag-araw, so si Grasshopper ay mapaglaro. Okay? In-enjoy niya yung sun. So nakita niya ngayon si Ant na may dala-dala siya. So example na lang natin dito sa sa picture na to na may dala-dala siyang prutas, maliit na prutas. And sinabi ni Grasshopper sa Ant, ano ginagawa mo? Sumama ka sa akin, magsaya tayo, at i-enjoy natin. Nag-enjoy na lang tayo habang nandyan yung araw. So sabi ni Ant, naghahanda kasi ako para sa tag-ulan. Para pagdating ng tag-ulan, ay prepared ako. So, dinedma na lang ni Grasshopper at nagpatuloy siyang maglaro hanggang sa dumating ang tag-ulan. Nung dumating ang tag-ulan, si Grasshopper nagutom, namatay. And si Ant naman, dahil naghanda siya nung tag-araw, ay prepared siya. Prepared siya na kahit hindi na siya lumabas, ay meron siyang pagkain all throughout ng tag-ulan. Okay? So, ano yung lesson learned natin doon sa sa fable na yon o sa kwento na yon? It is best to prepare for days of need. Or kailangan maging prepared tayo. And ano nga ba ang mga lesson na pwede nating matutunan sa katangian ng langgam na pwede nating i-apply
as entrepreneurs and aspiring millionaires. 'Di ba lahat naman siguro tayo dito gusto talaga nating makuha yung million natin, 'di ba? So number 1, pwede kang mag-take notes habang nagdi-discuss ako, and siguro i-assume ko na ngayon na meron kang notebook. Ang tawag ko kasi diyan, magic notebook. Okay? Kasi all the magic happens there. Kasi yung notebook mo na yan, lahat ng learnings na natututunan mo habang nasa journey ka ng success mo as entrepreneur, ay pwede mong balik-balikan yan at pwede mong gawing guideline yan para mas maging madali sa'yo or mas maging mabilis para sa'yo na mag-develop into a person na ready for the success. Okay? So, i-take note mo, number 1, ants plan for the future. Nagpaplano sila para sa future. Okay, meron silang foresight or meron silang katangian na na-anticipate nila kung anong mangyayari sa future. And they learn how to adapt to it. Kaya sila naghahanda beforehand, di ba? So, ants practice delayed self-gratification. Bilang tao na gustong yumaman o maging successful, siguro ngayon pa lang, i-practice mo na yung delayed self-gratification. Anong ibig sabihin nito? Na kontrolin mo yung gastos mo. Okay? Kontrolin mo na yung pera mo ay hindi napupunta sa mga hindi masyadong importanteng bagay. Kagaya ng pagbili ng mga mamahaling cellphone, 'di ba? Meron ka pa namang existing touchscreen naman na 'yan. Ba't mo pa i-upgrade sa mas latest, 'di ba? Pigilan mo muna yung sarili mo, lalong-lalo na kung isa kang entrepreneur. Okay? Kontrolin mo para yung pera mo na 'yan ay magagamit mo sa paghahanda mo for the long term. Okay? So think long term, not short term. Lalong-lalo na kung finances ang pag-uusapan. Okay? Ang mga mayayaman, ang mga successful na tao, sinasacrifice nila yung short term nila para sa long term na benefit. Okay? So, the rich and successful people know that there is a season for everything. So, halimbawa, merong time ng sowing, merong time ng reaping. May time ng pagtatanim, may time ng pag-aani. Okay? Meron ding time ng pagtatrabaho at meron ding time para mag-enjoy. Pero yung pag-enjoy, hindi pa nila masyadong pinagfofokusan hanggat hindi nila nakukuha yung goal nila. Okay? So, number 1, ants plan for the future. Number 2 is ants are self-motivated. Hindi nila kailangan ng somebody else para paalalahanan sila na, uy, ganito ang gawin mo, ganito gawin mo, ganito gawin mo. Okay? Motivation must start from ourselves. They know their work is for their own good. Okay? Ngayon, tatanungin ko kayo, tinatrabaho mo ba yung business mo? Dahil pag tinabaho mo yan, para kanino ba yan? Diba? Para sa sarili mong kapakanan din yan. And if you want to become successful and rich, you no longer need someone telling you what to do. Okay? Kailangan, lagi mong aalalahanin, siguro yung mga reasons mo kung bakit gusto mong maging mayaman o gusto mong maging successful para na ma-motivate ka, na-excite ka every day. Okay? Wala kang sinasayang na oras para matapos mo yung mga task o mga steps or mga activities para mapalapit ka dun sa goal na gusto mo. Okay? So, you no longer need someone telling you what to do. Ngayon, sasabihin mo, kailangan ko po ng lagi may nagsasabi sa akin na ganito, 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 ganito. Ang mga rich and successful people ay hindi nagpapa-motivate sa outside force, kundi sa inside force nila. Tandaan nyo yan. And kung lagi kang motivated, you are always self-motivated,
you will benefit in the end. Kaya ng sabi ko kanina, sino bang makikinabang once na naging successful ka sa business mo? 'Di ba? Once na nakuha mo yung income goal mo, sinong makikinabang? Si sponsor mo ba? Si upline mo ba? Hindi, 'di ba? Ikaw. Pag nakabili ka ng sasakyan mo, sino ang magdadrive ng sasakyan mo? Siyempre, ikaw. Pero, kumuha ka muna ng lisensya. Siyempre. Yan. Di ba? Sino ang titira sa bahay na nabili mo? Ikaw. Yung family mo. So, number 2, always be self-motivated like the ants. Number 3, ang mga ants are self-disciplined. Okay? Rich and successful people have the discipline to do what most people are not willing to do. Excuse me. Okay. Meron silang habit na hindi napapractice ng isang middle class o ng isang taong nagsastruggle financially. At yun yung paggising ng maaga. Well, depende sa body clock mo kasi ako personally, gising ako tanghali hanggang lampas madaling araw. So, na-optimize ko pa rin yung time ko. Pero kapag ang oras mo ay nakadepende dun sa sa work mo, 'di ba? Halimbawa, yung mga nagpa-part-time sa business na meron silang mga full-time work, kailangan magkaroon ka ng self-discipline. And kailangan siguro wake up earlier than usual. So, you can give time for planning. Kasi, if you fail to plan sa business, you are planning to fail. So, tanda natin yun if you are failing to plan, you are planning to fail. So, kailangan meron kang plano para masundan mo yun. Okay? Para masundan mo yon. And sa mga hindi ko kagaya na super late na matutulog and then tanghali na rin magigising, wake up early. Habit of practice the habit of waking up early. Okay? Kasi pagka nabibigyan mo yung oras mo or binibigyan mo yung sarili mo ng self-discipline, ay mas magkakaroon ka ng focus sa trabaho mo dahil wala pa masyadong distraction, 'di ba? Kasi nagpre-prepare pa lang yung mga tao papunta sa work, mga ganun, 'di ba? Kasi sobrang ang aga mo mag-prepare. So meron ka ring personal quiet time at meron ka ring time na magmuni-muning konti para mai-align mo yung sarili mo doon sa goals mo. And then marami ka ring time later on for your family dahil maaga mong natapos yung mga activities mo. 'Di ba? So, practice the habit of waking up early. And para lang maging applicable yung saying na the early bird catches the worm. 'Di ba? Kasi kung late bird ka, wala nang worm na nakalaan para sa'yo dahil naunahan ka na ng mga early bird. So, paano natin may apply yon as entrepreneurs? Siguro, natatandaan ko yung isa sa mga nasabi sa akin ni Bro Edward na work fast. Learn fast. Okay? So, pag nagle-learn ka ng fast, mas mabilis mo rin siyang ma-execute and then mas mabilis ka rin na matututo sa mga pagkakamali mo. So, mas lamang ka dun sa mga nagbibigay ng excuse na, ay, wala akong time, busy ako. 'Di ba? Lahat naman tayo, 24 hours lang 'di ba? It's just a matter of managing ourselves para mabigyan natin yung time, yung mga priorities natin sa buhay. 'Di ba? So, kung ang priority mo is to give a good future for your family, syempre, gagawa ka ng mga activities na magbibigay sa'yo ng
bagay na makapagpasaya para sa kanila in the future. Okay, so again, ants are self-disciplined. Number 4 is ants are focused on their goal. Napapansin nyo ba na pag naglalakad yung mga ants, kahit pa kurba-kurba pa yan, sinusundan nila yun. Di ba? Sinusundan nila yun. Pag dinistract mo yung isa, syempre mag-aano na sila, huhurimentado sila. Pero in just a few minutes, babalik ulit sila at meron ulit silang sinusundan na linya. Okay? So, they are focused on their goal. The rich and successful never allow distractions to get them off the track. So, wag mong iaalaw ang sarili mo na ma-distract. Maraming mga distraction dahil nga distraction is the enemy of focus. Hindi ka nakaka-focus dahil distracted ka. Ako personally, nadidistract din ako minsan na halimbawa may tinatapos akong slides, tapos nakabukas yung yung Facebook ko. Hindi ko mapigilan na mag-browse pababa hanggang sa hindi ko na namamalayan, ang dami na palang oras na nasayang. So, it's an everyday na na challenge na kailangan solve natin. Okay? Kailangan magkaroon tayo ng self-discipline talaga and focus on our goal. So, the distractions of failures is to lead you to discouragement. So, never allow that. Never allow the distractions of mistake, yung pagkakamali, na magkakaroon ka ng siguro, emotionally down, di ba? Kasi nag-fail ka, na parang pakiramdam mo, pasan-pasan mo na yung mundo. Huwag mong iaalaw yung sarili mo na magstay doon sa situation na yon. Never allow the distraction of pleasures in life that can create comfort zone. Ang ibig sabihin nun is, kunwari, ang gusto mo na lang talaga nanonood ka na lang ng TV buong araw, hanggang sa nakalimutan mo na yung goal mo talaga na makatapos ng something para maka-step forward ka papunta sa financial goal mo, di ba? So never allow the distractions of gadgets, internet, games, or social media that can eat a lot of your valuable time. Yon, siguro kapag ka medyo pagod ka na dun sa sa activity mo, gusto mong ma-relax ng konti, pwede mo namang bigyan yung sarili mo ng konting pleasure, pero not to the point that it steals all your time, 'di ba? So, being an entrepreneur, be focused on your goal. Okay? So clear tayo dyan? Next, ants work very fast. Napansin nyo ba? Nang mga ants ay ang bibilis nila. May nakita ka na bang ant na babagal-bagal? Di ba wala? May nakita na ba kayong ganon? Na ang bagal nila? Wala. So, develop a habit of working fast so you can get more things done. Okay? So, nasa habit lang yan. Nasa pag-practice lang yan. And wag masyadong marami yung ginagawa mo. Okay? So do what you can, finish what you can, accomplish what you can. Wag mong bubugbugin masyado yung sarili mo kung hindi na talaga kaya. Okay? Kailangan mo rin magpahinga, tao ka lang din, di ba? Na kailangan magpahinga. So, pakunti-kunti i-exercise mo yung katawan mo or yung mind mo to work very fast. Okay? So next, ants work hard. Ants work hard. If you work harder than anyone else, success can hide from you
but it will find you. Ang ibig sabihin yan, kung mas nagpupursige ka na magtrabaho, siguro sa business mo, para magkaroon ka ng massive results sa business mo, if you work harder than anyone else, hindi maikakaila na ang success ang lalapit na sa'yo. Dahil it will follow. Diba? Kaya yung sinasabi natin na learn, and then eventually earn. Diba? May nakita ka na bang nag-earn na walang kahirap-hirap na na pinagdaan ng pagsubok? Diba meron at meron? Meron at meron. So, hindi ka pagkakaitan ng success kung alam mo sa sarili mo na you are working harder than anyone else. Okay? So, sa workplace, di ba, sino ba yung mga napo-promote? Bukod sa mga yung politics side, yung dirty side. Kunwari wala yon. Sa clean side, di ba, yung mga napo-promote ay yung mga hardworking. Di ba? So, same goes with business. As entrepreneur, kung sino yung mga masisipag, sila talaga yung pinagpapala. Okay? So, good things come to those who work hard and never give up. So, mahirap yung journey na tinatahak natin. Pero, it depends kung gaano karami yung sinasabi ko to mas marami dapat yung time na bumabangon ka kaysa dun sa mga failure mo o yung mga pagkadapa mo. Okay? So, never give up, my friend. So, there is no shortcut to success. If you don't work hard, you'll never get what you want. Okay? So, ngayong entrepreneur ka na, alam mo na yung potential income mo, alam mo na yung income na naghihintay sa'yo once na nagawa mo yung siguro marketing plan ng ng company mo. All you have to do is work hard talaga. Di ba? Work hard to get that. Magtanong ka ng isang top earner ng isang company na hindi naghirap, hindi nagpuyat, hindi na nakaranas ng pagsubok. 'Di ba? Magtanong ka kahit sino sigurong top earner ay dumaan sa prosesong 'yun na nahirapan. So, what they did is they worked really hard. Okay? So, review lang natin, ants plan for the future. So, ikaw, kailangan mo rin mag-plan for the future. Ants are self-motivated. Bilang entrepreneur, kailangan lagi kang motivated. Ants are self-disciplined. Kailangan magkaroon ka rin ng disiplina sa sarili mo. Ants are focused on their goal. So, as entrepreneur, kung gusto mong maging rich and successful, you have to be focused on your goal. Ants are fast workers. Huwag magpatumpik-tumpik. And ants are hard workers. You as an entrepreneur, you have to be a hard worker. So, my next question for you right now is, gusto mo ba na maging tipaklong o yung grasshopper ng YOLO ngayon? Ay, yung YOLO, you only live once ngayon, pero broke naman. Or, nagpre-prepare for the future and then eventually retire young and rich. I-comment mo ngayon, ano ka? Grasshopper or ant? Kung gusto mo ng ant, i-comment mo, I want to be an ant. I want to be an ant. Okay? Not literally but figuratively. Okay, so doon nagtatapos ang aking slides
And I hope meron kayong napulot or meron kayong moment na na-inspire kayo or na-motivate kayo or na-inspire kayo na pagbutihin lalo para makuha ninyo yung goals ninyo this 2016 dahil nasa kalahati na tayo ng 2016, di ba? So, ang daming gustong maging Ant-Man. Ang dami and ayun. Ang sarap na na mapabilang sa ganitong community and bukas meron ulit sa Monday meron ulit new topic. Continue on learning and don't forget to execute or take massive action sa mga natututunan mo dahil baliwala, as in baliwala yung mga learnings na natututunan mo kung inuuna mo yung hiya mo, 'di ba? Inuuna mo yung forma mo, inuuna mo yung poise mo, kaysa sa dreams and mga pangarap mo para sa family mo, para sa sarili mo. Diba? So, ang dami ng mga langgam. Yan. Nilalanggam na tayo. Nilalanggam na tayo. So, ngayon, sobrang simple lang ng topic natin, pero I do hope na babaunin nyo siya sa journey ninyo as entrepreneurs and as future millionaires. Okay? So, that's it. Alright, thank you so much, Coach Rap. Ang dami yung naging langgam ngayong gabi, no? So, thank you so much, Coach Rafi, for inspiring and motivating and teaching our community nitong napaka-powerful na message na ito, no? So, kanina may mga questions na tinanong dito sa ating chat box. Siguro, bigyan natin sila ng konting oras para masagot yung mga questions nila. Okay, and yung mga questions kayo, pwede nyo ring ilagay yan sa chat box, questions na pwede nyo sagutin. So, ngayon, may question dito si Rutsky. Okay, sabi ni Rutsky, paano po sa katulad kong DH na na may nagmamayari ng time, papayo nyo sa aming almost 14-hour. Okay, ano ba yung pwede natin maipayo? Okay. It's a matter of looking at your schedule. Okay, wait lang. Meron akong whiteboard dito sa likod. Ayan. Okay. So, para malaman mo yung plano mo, kailangan nakikita mo rin. Nakikita mo rin, kunwari meron kang challenge sa time. So, di ba lahat tayo merong 24 hours? Nakikita ba o sunog? Wait lang. Kita. Kita? Hindi masyado. Sunog. Sunog na eh. Sunog. Okay, sige, describe ko na lang. Okay, since madali lang naman siya Lahat tayo mayroon 24 hours a day, di ba? Lahat tayo may 24 hours a day. And ano ba yung mga activities ng mga taong busy pero successful sa mga taong busy pero frustrated dahil hindi nila nakukuha yung yung financial goals nila. It's just a matter of time management. So, or managing your time, managing yourself para ma-budget mo yung time mo. So, ilang oras ka ba natutulog? Ilang oras ka nag-work? Ilang oras yung time mo para sa sarili mo? Okay? So, i-compute mo lahat yon. May day off ka ba? Anong ginagawa mo sa day off mo? So, kung nakita mo na, siguro ilagay mo sa notebook mo, compute mo yon. Numbers don't lie, di ba? Lalo kung ang basehan mo is yung 24 hours. This time lahat natin yun. Yun yung meron yung mga mayayaman at mahihirap at the same time, di ba? We all
have the same 24 hours a day. So the only difference na meron tayo meron ng mga successful na rich sa mga busy naman sila, pero dun sa mga busy na frustrated, na gusto nilang makuha yung financial goal nila, is number one, siguro vehicle, opportunity na maghahatid sa'yo para makuha mo yung yung financial goals mo. And then number two is the knowledge para magkaroon ka ng knowledge para ma-budget mo yung time mo. Okay? Lahat tayo dito siguro alam natin na ganun, na kailangan nakikita rin natin kung ano yung katotohanan, kasi syempre sasabihin natin busy, pero hanggang kailan? Hanggang sa uugod-ugod na ba tayo? Diba? So we have to do something, not find excuses, para masolusyonan natin yung problema natin sa time. Okay? So, yun. Sulat mo sa notebook para ma-assess mo. Ma-assess mo yung yung sarili mo, makapagbigay ka ng time for your business, and time para ma-develop mo yung sarili mo. Mindset. Okay? So, yun. Okay. Ayos. Thank you so much. So, may question pa ba? Mga questions nyo, pwede nyo ilagay dyan sa chat box. Okay. Basically, yung sinasabi ni kung may trabaho ka, tatrabaho ka ng 14 hours every day, huwag mo itulog yung 10 hours, di ba? So, gamitin mo siya wisely. Basta pwede ka naman matulog kahit 6 hours, no? 6 hours, kung kaya mo palitin, pwede yun, magagawa mo yun, no? Magagawa mo yun. Hindi ka naman mamamatay kung 6 hours ka lang matutulog, no? Kailangan mag-sacrifice. Di ba kanina? They sacrifice muna. Yung mga ants, nagsasacrifice muna sila, no? Konting oras lang muna sila natutulog para pag naging successful sila, kaya na nilang matulog kahit ilang oras na gusto nila. Yun yung kailangan mong ilagay sa mindset mo ngayon, no? Anong pangalan ni Rutsky? No? Rutsky. Challenge mo yung sarili mo. 6 hours. So kung gagawin 4 hours, additional 4 hours every day, sabihin natin yung 2 oras doon, ipunla mo na yun or invest mo na yun sa pagkain mo or sa paggawa ng sa pagkausap ng family mo dito sa Pilipinas. Pero yung remaining 2 hours, no, yun yung pwede mong i-invest para sa future mo, para sa pamilya mo. Kagaya nung langgam na nag-i-invest para sa future nila. Kung sasabihin nyo na talagang gusto nyo maging langgam, kailangan gawin nyo yung ugali ng langgam, hindi yung sasabi lang, no? Kailangan talagang mag-prepare ka for your future. Eh, yun yung magagawa mo, Rutsky, para makapag-prepare ka for your future, no? Sa ngayon, sacrifice muna. Okay? So, question pa. Yun, merong nagtanong Si Irene, may question siya dito. Sabi niya, sige bro, si Irene. Oo. Sabi niya, like as some newbies, paano i-handle yung extreme discrimination? Anong ibig sabihin mo dun sa extreme discrimination? Okay? So bago kita sagutin, meron ding tanong dito, si friend, hindi ko alam kung anong name mo, pero sabi niya, paano kung sobra-sobra talaga ang nagki-criticize sa negosyo natin? I can say myself is self-motivated, pero paano talaga ang best para malabanan yung mga dream stealers sa paligid? Okay. Merong dalawang klase ng dream stealers. Okay? May mga dream stealers, number one, is ito yung mga tao na takot na makita ka na mag-fail. Okay?
Sila yung mga tao na naniniwala sa mga balibalita, mga hearsay, na ayaw nilang matulad ka sa mga yon. When in fact, hindi nila naiintindihan talaga kung ano yung kinabibilangan mo. So, hindi mo rin sila masisisi. So, wag mo awayin. Don't burn the bridges. Okay? Wag mong puputulin yung relationship mo doon sa number one dream stealer na yun. Okay? Yun yung mga concerned na dream stealer. And pangalawa, may mga dream stealer na ayaw kanilang makitang maging successful. Ito yung mga talagang negative ang pananaw sa buhay. Ayaw nila na nakikita ang mga nakapaligid sa kanila na maging successful. So, yeah, may mga ganyang dream stealer. So, paano mo overcome yung mga ganyan? Okay. Siguro number one is have a strong belief sa ginagawa mo. Or kung you are promoting a product, you must have a strong belief level doon sa product na pinopromote mo. Dahil kung mahina ang belief level mo dyan sa product na yan at merong koonting magsasabi ng negativity about that, mawawala talaga ang motivation mo. Parang kumbaga ma-drain ka. So, don't get, number two, don't get emotionally attached. Okay? So, kailangan maging strong ka talaga at ihanda mo yung sarili mo sa maraming rejection. Number three, practice the law of average. Anong law of average? That is talking to many people as you can. Kasi, halimbawa, ang success rate mo ay 10% or 20%. Out of the 10 people na kakausapin mo, isa lang o dalawa ang makikinig sa'yo. So, kung gusto mong may 10 makinig sa'yo, kailangan kumausap ka ng total of 100 people. So, sabi nga nila, more eyes on your product. 'Di ba? So, ang gawin mo is tuloy-tuloy lang. Huwag ka makikinig sa mga negative na yan. Dahil wala naman na tutulong yan sa sa pagiging natin, optimistic natin, di ba? Nang-drain lang sila and at the same time, pero kung weak ka pa, tingin mo weak ang kalooban mo, kailangan tanggapin mo talaga sa sarili mo na you will face a lot of rejections dito sa natin, sa negosyo natin na to. Okay? So, have a strong belief level sa product or sa opportunity na in-offer mo. Tapos, ayun, mas magiging madali para sa'yo na, okay, ang mindset mo ay ikaw yung may hawak ng golden opportunity at yung taong nag-reject sa'yo ay nireject niya yung idea na yon. So, wag mo naman ipamukha sa kanya na mamatay kang bukha. Hindi mo sasabihin sa kanya yan. Kundi, siguro be polite lang din na, okay, thank you for your time, I appreciate your time. So, ganun lang, and then move ka na sa sa next prospect mo. Ganun. Tapos, Right. may tanong din. Ito, may question pa. Sino bro? Ito si Adrian, brother. Okay. Si Adrian. Medyo interesting. Paano po kung wala pa ako talagang time? Minsan dahil stressed out ako sa 9 to 5 job ko, tsaka lack of money, connections, at medyo matanda. Okay. Message yan, brother? Okay. Siguro hindi naman yun maghihinder sa'yo para mag-invest ng kaalaman sa sarili mo. So, number one na may advice ko sa'yo is invest in yourself first. Paano mo gagawin yun? Magbasa ka ng books, manood ka ng mga ganitong klaseng mga seminar, mga webinar,
manood ka ng mga motivating, inspiring, or educational videos about being an entrepreneur, walang ano yun, walang discrimination yun sa age. Di ba? And once na nakapagtanim ka ng knowledge, okay, madedevelop ngayon yung skills mo dahil nga ipuput into practice mo yung mga natututunan mo sa mga books. Tanungin kita ngayon, are you reading? Are you reading a book right now? Ano yung title ng book na binabasa mo ngayon? Okay, kung hindi ka pa nagbabasa ng book ngayon, start. Number 1, start. Execute. Action. Okay? Kasi, pagka ano yung tinanim mo, yun din ang aanihin mo. You reap what you sow. Ang dami ko ng mga, mga, anong tawag doon? Mga, tawag dito, mga tips na nabibigay. You reap what you sow. So, isipin mo na nagtatanim ka for the future. So, kailangan mo talagang nag-invest talaga sa sarili mo. Ako, hindi ako reader noon, pero dahil na-realize ko na kailangan ko palang basa-basa, dahil para naman sa kinabukasan ko yun, at para makuha ko yung, yung goals ko, and refreshed ako sa why ko, makakapagbasa na ako ng maraming mga libro. Okay? At sa mga libro na yon, hindi ako nagsisisi na nagbigay ako ng oras doon. Dahil yung mga knowledge at skill na matututunan ko sa mga books na yon or sa mga pag-attend sa mga webinar na ganito, may apply mo kasi. So, darating yung time na makukuha mo na yung result na gusto mo pakonti-konti. So, kung baguhan ka talaga sa industry ng business, just imagine yourself na nag-aaral ka pa lang. Okay? Para tayong nag-i-invest muna sa sa kaalaman, and then eventually ay mag-aani na tayo. 'Di ba? Nung nag-aral ba tayo, nag-expect na kagad tayo ng resulta? 'Di ba? Hindi pa. So ganoon. Kailangan tandaan natin na this is a process talaga. Right. Thank you so much, Brother Rafi. Okay, siguro last question na tayo, no? Pero habang namimili pa tayo ng question, gusto ko lang din dagdagan yung sa question ni Bro Adria talagang time. Okay. Actually, minsan hindi natin alam na totoo yung sinasabi natin, no? Okay, so tanungin mo na yung sarili mo, gaano katotoo na wala kang time? Totoo ba talaga yan? O parang feeling mo lang? Okay, kasi kung marirealize natin, ang talagang walang time na tao ay yung taong patay na. Yun talaga wala nang time yun, di ba? Patay na. Pero habang namumuhay pa tayo, no, habang may hininga pang lumalabas sa ating tayong time. No, yun nga lang, hindi natin alam kung paano i-invest ng maayos yung mga oras na yon. Pero ito yung tanong ko sa'yo, ano sa tingin mo yung consequence, no? Ano sa tingin mo yung masamang consequence kapag patuloy kang naniwala na wala kang time? Ang masamang consequence nun, kahit kailan, pag tumanda ka, wala kang magagawa, wala kang ma-achieve. Kasi lagi mong sinasabi sa isip mo, wala akong time, kaya hindi ako makakapaggawa ng business ko, hindi ako makakapag-produce. Patuloy mo pinaniwalaan yung belief na yan. Okay? Pero ano yung magandang consequence? No? On the other side, ano yung magandang consequence kapag nagsimula kang maniwala na habang buhay ka, meron kang tawa ng paraan na magkaroon ng time. Ano yung magandang consequence? Ang magandang consequence, healthy minute every day sa business mo, sa pag-aaral mo, sa pagbabasa ng libro. No? So kahit matanda ka na, di ba sino yun? Sa KFC, 70 years old. Bago siya naging successful. No? Pero kapag inaccept mo yung belief na yun na meron kang time, no, magagawan mo ng para. Kasi kapag,
Alam mo ba na yung mga successful na athletes, bago sila pumasok doon sa ring, for example, mga boxingero, no? Nasa isip nila, panalo na sila. Hindi nila sinasabi na, naku, baka talo ako. Diba, hindi ganun. No? Bago sila pumasok doon sa ring, may belief sila na panalo ko. Kasi kung ngayon pa lang sinasabi mo na wala ka nang magagawa about your situation, talo ka na. Diba? So, gawa mo ng paraan yun. Kailangan mo i-accept na habang nabubuhay ka, no? Habang andito ka sa lupa na to, kahit ano pa yung problema mo, kaya mong gawa ng paraan yan. Kahit yung time. Okay? So, last question tayo, guys. May question pala ako sa inyo, guys. Sino sa inyo ang gustong masapian ng power nito ni Coach Rafi? Sino sa inyo yung gustong makita si Coach Rafi ng harap-harapan at hindi makamayan, no? Makamayan ng harap-harapan. Sige nga, sabihin niyo. Sino sa inyo yung gustong mahawaan ng aura niya? No? Yun, ma-meet siya in person, makuha yung aura niya at matuto pa mula dito sa ating coach na ito. Make sure na umatin ka sa August 27. Coach Rafi, can you invite our attendees na umatin? Kasi guys, isa sa mga magiging speaker doon ay si Coach Rafi doon sa August 27 live seminar event natin. So Coach Rafi, ayun, siguro pwede mo ba silang ma-invite? Yes. This coming August 27, the second anniversary of IM, ay isa rin ako sa mag-speak. At ang i-discuss ko doon ay tungkol sa video marketing and copywriting. So, maraming mga iba pang speakers. So, super sulit ng pagpunta niyo doon sa event na yon. Kasi, sabi nga nila, energy cannot be created, but it can be passed. So, kumuha kayo ng energy doon dahil maraming mga tao doon nakapareho mo ng mindset. Marami kang knowledge and skills na matututunan at super sulit dahil nasa early bird phase pa tayo, di ba bro Edward? Early bird pa lang ng ticket reservations ngayon. So, grab mo siya and eto, isa sa mga naglilimit sa knowledge ng isang tao na hindi natin kasalanan. Okay, ipapaliwanag ko ngayon kung bakit ganun yung mentality natin. Walang subject na nagtuturo sa atin kung paano magkaroon ng mindset ng isang mayaman. Tama? So ngayon na malalaman mo na may bayad ang isang seminar, parang nawawalan ka ng gana. So ito pag pupunta ka ba sa restaurant, libre yung pagkain, lalo kung yung 5-star siguro, 5-star restaurant. Libre ba yung pagkain? So, hindi. And pag pumunta ka dun sa restaurant na yon, sabihin natin talaga to, high-rated restaurant. Pagkakain ka ba, sigurado ba na masarap yung kakainin mo? Siyempre, masarap talaga yon dahil talaga siya, high-rated restaurant. And may bayad yun. Ganon din sa event natin. May bayad siya, pero sobrang mura lang niya. Compared sa inattendan kong seminar nun ni Robert Kiyosaki, ang VIP dun is 24,000. So, ang early bird nun is 18,000. Ano yung purpose kung bakit gusto kong pumunta sa seminar na yun? Para matuto. Okay? Lahat tayo, nagagastusan natin yung yung cellphone natin worth, magkano yun? 10,000, 20,000. Pero may naibalik ba siyang something sa atin na nakatulong sa income goal natin? Pwede siguro kung wala kang laptop that time o wala kang smartphone pa that time, pwede. Tool mo siya, tool. Diba? Pero ito kasing mga ganitong klaseng event, o seminar or gathering ay super important, lalong-lalo na kung gusto mo talaga magkaroon ng breakthrough. Okay?
Hindi ako nagsa-sales pitch sa'yo ngayon kasi totoo yun. Ang mga successful na tao, mga mayaman na tao, ay dito muna naging mayaman. Dito muna naging mayaman. Bago sila naging mayaman sa savings account nila, sa wallet nila, sa bulsa nila. Okay? So if you want to have a breakthrough this year, attend ka. For sure, sulit yun. So, nandyan yung, yung link, pinost na ni Bro Edward. Early bird pa lang, so halos 50% discount yung makukuha mo. And I suggest, go for VIP kung kaya. Okay? Magkano lang ba yung VIP, bro? 3.2? 3.6. Oh, 3.6. Magkano lang yung agwat niya dun sa, sa normal? Baka lahat mag-VIP, bro, ah. Kaya ba pag lahat nag-VIP? Limited lang siya for 30 persons. Yun. So ilan na lang? I think nasa 20 na lang yung sa VIP, 20. Oh, tingnan mo. So, minsan-minsan lang yung mga gathering na ganito. So, make sure to take advantage of it. Ito na yung mga moment na makakakuha ka talaga ng mga, uy, ganun pala yun. Wow! Thankful ako na nag-attend ako dito dahil dun sa na yun, sa training na yun, nagkaroon ako ng breakthrough. So, hindi lang po ako ang magiging speaker doon, marami pa. So, super sulit talaga ang event na mangyayari na to. And hopefully, magkita-kita tayo this coming August 27. Okay? Yung perang ilalabas mo, mas 10 folds ang babalik sa'yo kung i-apply mo lahat ng mga matututunan mo sa event na to. Okay? So, kita-kita tayo sa August 27. Buy your tickets now! Alright, thank you so much, Coach Happy. Kita-kita tayo dyan sa ating breakthrough event. And actually, very related yun, no? Dun sa diniscuss mo, no? Paano ba nagpaplano yung mga taong nag-commit para maging langgam? No? Sa business natin, para ka makapagplano in advance, kailangan meron kang nalalaman. No? Na di alam nung iba. Di ba? Ito, another analogy bago tayo magtapos-tapos. Sa gera, no? Kapag sa gera, paano ba pinagpaplanuhan nung isang kampo yung gera para masigurado nila na panalo sila? Yung ginagawa nila, inaalam nila yung strategy ng kalaban, no? Inaalam nila kung ano yung mga gamit, susugura, arma, no? Tapos ano sila ng mga talaga pinaghahandaan nila, no? Sa madaling salita. Okay? Kapag sa business naman, no, yung paghahandang kailangan gawin natin sa ganitong klase ng ginagawa natin na career, yung paghahandang kailangan natin gawin is yung pag-equip natin sa sarili natin, no, sa knowledge, sa skills, no, pati sa personal development, no? And yun yung magagawa mo kapag umattend ka sa August 27, no? Makakapaghanda ka in your future, kagaya ng langgam. 'Di ba sabi mo kanina, gusto mo maging langgam. Ayan, ito yung pagkakataon mong patunayan na gusto mo talaga maging langgam. Gusto mo talagang isabuhay yung the way of the ant, no? Yung daanan ng langgam. Ay, hindi. Yung pamamaraan ng langgam. Okay? Yung the way of the ant, no? Kung gusto mo talagang isabuhay yon at kung talagang nagsasabi ka ng totoo, nasabi, this is your chance to prove it, no? Mag-prepare ka para sa future mo, mag-prepare ka para sa success mo, i-equip mo yung sarili mo ng tamang knowledge, tamang strategies, tamang skills, at tamang belief system para maging successful. Okay, so guys, makita-kita tayo sa August 27. Today, meron na naman tayong webinar. So, again, simula na naman ang ating webinar serye. Pero, Coach Rafi, Yes. maraming salamat for sharing
Maraming salamat for providing value dito sa aming community. See you then sa August 27, no? Yes, it's a pleasure. It's a pleasure, and hopefully, you continue on investing on your financial blueprint, kumbaga, yung mindset mo, ayusin yan ng mga trainings na ganito. Okay, so kita-kita tayo ulit next time. Alright, guys, thank you so much. Good night God sa bless, inyo. God bless. No? And syempre, yan, God bless, God bless. And syempre, ibibigay namin sa inyo yung link for breakthrough event. Pwede na kayong makapili ng ano nyo dito, ng tickets nyo. Pwede na kayong magpa-reserve. At pwede nyo nang i-avail. No? Make sure na i-avail nyo tong 50% discount. So guys, thank you so much. Good evening sa inyo lahat. More power. Bye-bye. God bless.